Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-aalinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nananalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos
na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating po itutugon, Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nailigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya ang kahabag-habag na ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at alhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron po akong kaibigan na
talagang ubod ng yaman. Marami siyang mga gusali para sa kanyang negosyo. Marami siyang mga alahas. Marami siyang mga mamahalin na bagay, damit. Siya ay matandang dalaga. Yun naman ang kaibigan ng pare. Matandang dalaga, biyuda, hiwalay sa asawa. So ngayon, itong matandang dalagang kaibigan ko for almost 50 years, namatay. So ngayon, saan mapupunta yung mana? Ari-arian, wala siyang anak. Ako, hindi man lang ako naambunan ng kanyang kayamanan. Kaya, ang pagsisisi ko, sana inanakan ko na lang yon. Joke lang. So, para bang yung obsession natin ay pera. Kailangan natin ang pera. Pero iba ang paningin ng Diyos. Iba ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ng Ebanghelyo, ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan, kundi sa laki ng ating pananalig sa Diyos. Amen. Kaya kalugod-lugod sa paningin ng Diyos si Abraham. Si Abraham ho, mayaman din yun. Ano bang bansa ni Abraham? Mesopotamia, Iraq. Napakayaman ang bansang Iraq. Nandoon lahat yung langis. Nandoon lahat yung yung Nineveh. Yung Garden of Eden. Nasa bandang Iraq. Mayaman si Abraham. Pero iniwan lahat niya ang kayamanan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Umalis siya sa bansang Mesopotamia or Iraq. So, ang mahalaga pala, yung ating pananalig sa Diyos. Nandiyan na yung pera, natural yan. Kailangan yung pera. Ako nga, nakakabili ako ng sapatos na may pera. Yung sapatos ko, 7,000 ito. Plus 1,000 na value-added tax. Pambayad daw sa utang ng gobyerno. So ngayon, yung pananalig ni Abraham. At ito yung kailangan natin ngayon kasi tayo po ay nasa matinding pagsubok. Yung mga calamities, man-made calamities at natural calamities o natural disasters. Dapat tibayin natin ang ating pananampalataya. Sunod-sunod po ang lindol ngayon. No? Wala pa kasing, anong tawag doon, yung gadgets na makapag-detect ng lindol. Pero may mga sintomas. Sintomas. Hindi naman sabihin na parusa ng Diyos. Hindi parusa ng Diyos. Dapat laging tibayin natin ang ating pananalig sa Diyos. Amen. May mga sintomas. Halimbawa, nung nagkalindol sa Bohol, October 15, 2013, 7.4 magnitude. Bago ang October 15, daming isla na lumutang. Nagsilutang ang mga isla sa dagat. Dami-dami. Hanggang tuhod lang lalim. Marami ng mga isla.
Kasi parang alam nila kung anong pangyari sa ilalim ng lupa. Yung sa Cebu, yung 6.9 magnitude, parang may kakaiba silang, parang humid na hindi nila maiintindihan. At saka kasi may mga kamag-anak ako sa Cebu, parang may lumalabas na yung, hindi alam kung saan galing yung mga ibon. Mga kakaibang ibon na hindi naman lumalabas lagi. Yung sa Baguio at sa Cabanatuan, sabay yun, 1990s, bago pumutok ang Pinatubo. Ang daming ahas na lumabas. Ahas naman. Dapat ito ang papansinin ng pamahalaan natin. O itong baha, dami-daming baha, ang tindi ng baha. Ano naman ang lumabas? Buhaya. Buhaya. May tawag daw dyan. Buwakaw. Ano itong buwakaw? Buhayang magnanakaw. Dapat papansinin natin ito. Kawawa naman yung mga, ewan ko ba? Naku, kung wala yung ating pananalig sa Diyos, tapos na ang buhay ng tao. Kaya ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang buhay ng tao ay nakasalalay sa kanyang pananalig sa Panginoon. Amen. May pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway bayayaan ng awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming Diyos, pinasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghain namin ng mga alay ng iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin, ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinaglusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nagtubos mong tunay. Ngayon at
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon naming Santo Papa at ni Elias naming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlayan, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pinapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos at kasama ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagliwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Galing na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. At magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kapayapaan po Peace sa be. bawat Peace. isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Guidonis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan. Ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas na lumakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At sumainyo ang pagpapala ng dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo tayo at dalhin natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Mayon at di mahayag, kanyang paggaling at habag, isa buhay pag-ibig at Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.